Kabago-bago pa lang nitong Star Horse Shipping Lines at mukhang payag na ito na makipag-trade dito sa SMB. Ayon dito sa mga reports, mukhang ito raw Star Horse ay papayag na i-trade na ang kanilang big man na si Kay Marcarino dito sa San Miguel. At ang magiging kapalit niyan ay si Moa Latautua. Hindi pa natin natitiyak kung kasama rin sa trade na to yung first round draft pick ng Terra Firma. Siyempre kung hindi nyo pa alam, itong Star Horse Shipping bibili na po niyan ang Terra Firma Jeep. At ang mangyayari dito, yung mga players at draft picks ng Terra Firma ay mapupunta dito sa Star Horse. Ang tanong ngayon ay kung ito ba ay ite-trade nila. At ang report ngayon mukhang interesado daw itong Star Horse na i-trade na itong si Kay Marcarino dito sa SMB kapalit nitong si Latautua. Ang hindi tiyak dyan kung isasama yung first round draft pick. Kung makuha ng San Miguel si Carino, magkakaroon sila ng mas matangkad na center kaysa kay Tautua at ito ay mas bata pa. At mukhang iyan ang kinakailangan ngayon ng SMB. Kaya hindi na ako nagugulat kung sakaling ito nga ay matuloy. At alam naman natin na itong SMB ay determinado na makabawi dahil nga hindi maganda ang naging resulta ng kampanya nila dito sa Commissioner's Cup kung saan naglalaban sa finals ngayon ang Ginebra at itong TNT Tropa. Kaya ito ngayon ang importante para dito sa SMB. Masiguro nila na makuha nga nila ang serbisyo nitong si Kay Marcarino at yung first round draft pick dahil posible na baka si 6'10 Quentin Brown ang magpa-draft at yan ang makuha ng barang ng San Miguel if ever matuloy ang nasabing trade. At yan ang dahilan kung bakit ito ay pinuporsigi ngayon ng SMB na masama dito sa kanilang lineup. Samantala naman, ang update dito sa finals ng Barangay Ginebra at ng TNT Tropang Giga, ang report daw ay itong Barangay Ginebra ay ihahabol na magdagdag ng 2 6'8 player dito sa kanilang lineup. Ang tinutukoy natin dito ay itong si Kit Datu at itong si Luis Villegas mula sa Rain or Shine Elasto Painters. Itong si Luis Villegas meron niyang injury so hindi yan makapaglalaro dito sa finals pero long term ang tinitignan kasi dito ng Barangay Ginebra. Ang gusto nila magkaroon sila ng isa pang additional center na magagamit kung sakasakali. Samantala naman si Kit Datu pwede na yan maglaro dito sa finals kapag natuloy ang nabanggit na trade. Ang posibleng ibigay ng Barangay Ginebra na kapalit dito ay itong si Isaac Go at si Ben Adamos. So magpapalitan ng big man itong Barangay Ginebra at Rain or Shine Elasto Painters. Itong si Kit Datu at itong si Luis Villegas sa Barangay Ginebra mapupunta at itong si Isaac Go at Ben Adamos dito sa Rain or Shine. Okay lang na i-trade ng Ginebra na may injury si Isaac Go dahil ito si Luis Villegas, ganun din naman may injury din. Kaya patas ang nasabing trade at hindi malulugi dito ang Rain or Shine o ang Barangay Ginebra. Malaking tulong si Kit Datu dito sa rotation ni Coach Tim Cone kung sakasakali na maaprubahan kaagad ang nabanggit na trade. At yan ang dahilan kung bakit gusto ito kaagad matuloy nitong Barangay Ginebra at alam nila na dito sa finals magiging malaking asset itong si Kit Datu. At yan nga ang dahilan kung bakit ito ay kanilang gusto talaga makuha na sa lalo't madaling panahon. At dahil ang trade na nabanggit naman ay patas, ibig sabihin yung proposal hindi madulugi independent team, sigurado na ito ay maaaprubahan kaagad ng PBA. Kaya walang magiging problema dito sa Barangay Ginebra. At napag-uusapan yung pagre-rebuild at pagdagdag ng mga players sa koponan. Ang isa daw sa tumitingin dyan ngayon ay itong Converge Fiber Xers. Nabanggit na natin ito si Enzo Serrano at Arwin Santos posible nilang kunin. Pero mukhang hindi dyan tumitigil dahil baka daw pati itong si Mikey Williams ay subukan pa rin makuha itong Converge Fiber Xers. Sa ngayon kasi alam natin na medyo parang nauudlot yung negosasyon dito kay Mikey Williams dahil syempre nakafocus 100% si Chot Reyes dito sa finals. Pero gusto rin siguraduhin nitong Converge Fiber Xers na nandyan pa rin sila sa pipili sa mga teams na kukuha dito kay Mikey Williams. Ang nagiging konsiderasyon na lamang ayon dito kay doon sa mga insiders sa Converge ay kung paano nila makukumbinsi ang TNT na ibigay na si Mikey.
Kung sakasakali na magkaroon ng kasunduan itong TNT at Converge, aba ang laking bagay para sa kanila na makuha si Mikey. Sa ngayon, ito si Mikey bumalik na raw dito sa Los Angeles at hanggang sa ngayon wala pang kontrata dito sa PBA. Marami nagsasabi na talaga naghihintay na talaga itong si Mikey. Pero sa ngayon mukhang wala pa rin magawa. At determinado ang Converge na kahit kung hindi talaga magkakasundo itong TNT at itong si Mikey Williams, abay sila na talaga makikipag-usap dyan para magawan ito ng paraan. Kaya yan ang aabangan natin kung ito'y matutuloy. At syempre kung ikaw ang Converge, gusto mo masiguro na madadagdag dito sa lineup mo itong si Mikey Williams. Lalo na at alam naman natin na kinakailangan talaga ng Converge ng additional scorer bukod dito sa mga nasa bench niya. Malalim nga ang starting 5 ng Converge pero kinakailangan nila yung mga bench players na tutulong pa dito sa kanilang lineup. Kaya yan ang magiging sabihin na nating sidelight pag natapos ang konferensya na to, yung mga negosasyon na magaganap. At napag-uusapan yung mga negosasyon na magaganap. Ngayon daw, itong Phoenix Football Masters ay kinakausap na itong Magnolia Chicken Templados Hot Shots para sa posible na gagawin nila na major adjustments pagdating dito sa kanilang lineup. Ayon dun sa mga reports, ito raw Magnolia Chicken Templados ay gusto na makuha na itong first round draft pick ng Phoenix dahil ang report baka itong draft pick ng Phoenix daw ay umabot na sa number 2 dito sa darating na draft. So, usually kasi sa PBA draft, alam natin, number 1 Terra Firma, number 2 Blackwater. Pero ngayon ang balita, baka yung draft pick ng Phoenix, yan ang maging number 2 dito sa draft. So, sigurado na maraming mga teams ang magkakagusto dyan at kabilang na nga itong Magnolia Chicken Templados. Dahil syempre, kung sino makakuha niyan, aba ang laking bagay nito para dito sa pagpapalakas ng lineup dahil ang balita, magagaling daw yung mga sasading player dito sa susunod na PBA draft. Kaya nga mukhang ganyan talaga ang gagawin nitong Magnolia Chicken Templados. Gagawa sila ng move para ito ay matuloy. Pero ang tanong na lamang ay kung ito kaya ay sabihin na nating tanggapin ng Phoenix. Dahil ang Phoenix syempre yan naman ay isang independent team. At hindi yan basta-basta magpapalugi pagdating sa mga trades. Kaya sigurado nagagawa sila ng paraan para masiguro na kung iti-trade man nila yung draft pick, ito ay para sa isang mahusay na kapalit. At alam naman natin ang Magnolia, patas naman yan sa pakikipag-trade sa mga teams kaya hindi siguro magiging problema dito yung paggawa nila ng paraan para masakatuparan yung nasabing trade. At of course, alam natin na ang Magnolia Chicken Templados ay gusto niya na masiguro na pagdating dito sa mga trades nila, ang makukuha nila ay yung mga player na kailangan nila. At dito sa darating na draft, marami talaga sila na pwedeng pagpilian. Kaya talagang porsigido sila dyan sa draft pick ng Phoenix. Shoutout kay RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family. Binabati din natin si Dalmacio de Guzman, Malyari Mascareñas, Katsakino Dokusin, pati na rin ang taga-subaybay natin na si Ireneo Salangsang, si Michael D, at ang iba pa natin taga-subaybay katulad ni Dexter Domer at ni Enju at ang iba pa.